Hello mga kapatid, magandang hapon na naman po at mag-ingat po kayo, may bagyo na naman at eto bukod sa malamig, maulan. Napakasarap po ang magpahinga sana, no? Kung tayo lang sana ay kumpleto sa ating mga pangangailangan kapag may bagyo. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa kagagawa ng mga nasa gobyerno, tayo po ay hindi makapagpahinga ng maayos kahit na nga ba sabihin nating kasarap-sarap matulog kapag umuulan, sapagkat nag-iisip tayo kung ano ang ating kinabukasan. Okay mga kapatid, ako po ay napatutok na naman dito sa mga balita regarding dito kay Sara Duterte. No? Hindi naman po talaga tayo totaling nagagalit kay Sara Duterte. Kung siya naman sana'y ordinaryong tao lang, hindi naman tayo magagalit ng ganito. Kaya lang, si Sara Duterte po ay naturingan na isang pangalawa sa pinakamataas na leader ng bansa. Subalit ano ba ang ating mga nakikita sa kanya? Walang pagkarespeto sa mga kasamahan, unang-una na yan. Kung yan nga pong mga taga House of Representative ay hindi niya inirerespeto, ang mga senador ay hindi niya rin nirerespeto, paano pa nga ba tayong mga mamamayan at ordinaryong Pilipino? Di po ba? So, napakinggan ko na naman po ang mga sinabi ni Sara Duterte sa usapin tungkol sa budget at ang pagkakaiba ng witness sa resource person, po. Nabanggit ni Sara Duterte dito na hindi raw siya tatakbo at hindi raw siya kailangang sirain, at kahit daw siya'y balatan ng buhay at kahit daw siya ay sunugin, ay wala daw makikita sa kanya, At yun nga po, ito po pakinggan nyo lang po itong kanyang mga sinabi, kaunting speech ni Sara Duterte ay pakinggan nyo at bibigyan natin ng opinion. Okay po? Ito po ang sabi niya. By looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Wow! Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Wow! Parang totoo. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, Wow! kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba.
Ayan. So, you may try to destroy me. You can skin me alive Oh, and throw my ashes to the wind. But let it be known. okay, mga kapatid, narinig niyo po ang mga sinabi ni Sara Duterte, no? Ang mga sinabi niya po, lahat ay sa kanya tumama, no? At yung style ng tatay niya, na kesyo hindi tatakbo, ay talagang minana niya. At sinabi niya nga po dito na siya ay hindi sa budget tinitira. Bagkos, ang gusto po ng mga nasa kamera, siya ay ma-impeach, no? At sabihin na wag iboto si Sara Duterte, kung kaya siya ay laging inihaharap dito. Pero ang totoo po, kahit ano ang sabihin ni Sara Duterte, lalo na nga ba kung binabasa niya pa yung kanyang speech, paano tayo maniniwalang sa kanyang puso nang galing yan? Ang mga pinagsasabi niya, binabasa niya sa kanyang cellphone. Ibig sabihin, merong nagdidikta kay Sara Duterte sa mga sasabihin niya. Sa totoo lang po, may mga advisor naman talaga si Sara Duterte dahil wala naman talagang alam at naiintindihan si Sara Duterte lalo na sa pangangatwiran. At kaya po niya nagagawa ang lahat ng katangahan sa gobyerno at pang-aabuso sa budget ng mamamayan o ng pondo ng bayan ay dahil hindi niya ini-expect na ito ay susunsunin sa kanya. Hindi niya ini-expect na iba ang patakaran ng naglilingkod sa gobyerno kesa sa naglilingkod sa lokal na pamahalaan. No po? Ang pamahalaan po na pinasok niya ay pang Pilipinas, pang buong bansa, hindi pang probinsya lang. Kaya akala niya siguro lahat ng kanyang sasabihin ay babaliwalain kagaya ng ginagawa sa kanya sa Davao, na hindi makapalag ang mga mamamayan doon ng Davao. Pues, ito po ang pinasok ni Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Pilipinas, ay inaakala niya na ang kanyang mga kalokohan ay makakalusot. Hindi po niya naisip na bansa ang kanyang hinawakan at maraming papalag sa lahat ng kanyang kapalpakan. Hindi naman daw siya ang problema ng bansa, bagkus ang kagutuman, ang kawalan ng kumbaga kawalan ng hanap buhay, yung kakulangan sa pananatili ng ating mga kalusugan, sa ating health at sa ating edukasyon, no? Ang kawalan daw ng kakulangan sa infrastruktura, oo, tama. Kasi nagbabaha, no? Yan po yung kanyang mga idinadahilan. Pero kanino po nagmula ang kakulangang ito? Kanino po nagmula ang pagiging irresponsableng may hawak ng bansa? Hindi ba't ang kanyang ama? Ang kanyang ama ay nagsimula sa mga kagutuman, sa mga kawalang kaligtasan, sa mga sakit na idinulot, no? Sa kagutuman, no? Kanino nagsimula ito? Di ba ito'y isang pamana lang na matandang Duterte kay Marcos? Na dapat na si Sara Duterte ay isang anak ay nakikipagtulungan sa presidente para mapagtulungan nilang pagandahin ang bayan. Kahit na nga ang kanilang mga magulang ay pare-parehong nagkasala sa bansang Pilipinas. Ang nangyari, minana pa rin ni Sara Duterte ang kairesponsablehan ng kanyang ama. Tamad at puro kwarta lang ang nasa utak ni Sara Duterte. At ngayon, binastos niyang muli ang usapin hinggil sa usapin ng budget at usapin ng pagkakaiba ng witness sa mga
resources. Okay? Sa mga resource person. Kaya po ito ay isang katarantaduhan ang mga pinagsasabi na kahit balatan daw siya ng buhay at kahit daw siya ay sunugin, ay wala daw makukuha sa kanya. Walang makikita sa kanya. Hindi daw siya ang problema ng bayan. Paano pa tayo maniniwala? Naging sample na ang kanyang ama. Kanino ba magmamana ang anak? Di ba sa ama? Di ba sa magulang? Kung ano ang puno, siya yung bunga. Kaya, kahit hindi siya i-impeach, malamang, wala nang maniniwala kahit kailan kay Sara Duterte. Kaya, goodbye Duterte. Ganun na lang po ang magagawa natin para sa ating bansa. Ipaglaban ang tama, ibasura ang lahat ng salot sa bansa. Salamat mga kapatid. Thank you po.